Good morning po sa ating lahat. Sige po, lahat po ng excited na magpuri at umawit sa Panginoon ay tumatayo at pumapalakpak. Amen! Sige po! Pwede po bang batiin po muna natin ang ating mga katabi ng isang good morning? This is a day para umawit at magpuri sa Panginoon. Sige po, batiin mo yung katabi mo! Ayan. Bago po tayo umawit at magpuri, tayo po muna mag-pray. Ano po? Yes, Father God, we are thanking you sa araw na ito. Lord, salamat po sa biyaya na kami makapag-awitan at makapag-puri sa iyo, God. Salamat, Lord God. Lord, Holy Spirit, we are welcoming you in this place. And Lord, we pray na sa amin pong pag-aawitan ay kayo lamang po ang sumama sa bawat isa. Maranasan po ng bawat isa ang presensya mo, O God. Salamat, Lord God. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, give the highest praise kay Jesus. Come on! This is a happy day para umawit kay Jesus. Amen! Come on, let's sing! That is good and you have rescued me. Sing it out, Jesus, sweet sunlight. The empty cross, The empty cross, the empty grave. life eternal, you have won that day. Shout it out, Jesus, sweet sunlight. He's alive. Sing, oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. It's a Real last meeting face to face. I'm yours, Jesus, you are mine. And it's all in perfect peace. Eternal pain, finally will cease. celebrate. Jesus is alive. He is alive. Sing! And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Forever I am changed. Thank you, Jesus. Man. Oh, what a glorious day. What a glorious day. Sabi mo, that you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious day. That you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious day. That you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious day. Jesus. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same.
Jesus. This kingdom is yours, Lord God. Lord, patuloy ka po namin inaawitan at pinupuri.
Praise God. Thank you, anak. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. The best na palakpak po para kay Lord. Come on. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay Para Ka sa Kaharian. Sino po dito nung bata ka pa lang, iniisip mo na kung para kanino kaya ako? Diba? So, this is talking about love life. Para kanino kaya ako? Sino kaya ang soulmate ko? Diba? Sino kaya ang forever ko? Naitanong mo ba yun sa sarili mo? Ako'y nagtataka, bakit mga adults ang kinikilig? Ang mga youth parang walang pakialam. Ang ine-expect ko rito, ang kikiligin ay youth eh. Ang kinikilig yung mga adults eh. Para kanino kaya ako? Sino kaya ang magiging bebe ko? Naman, kaganda-ganda ng part na yun, biglang nawala yung mic. Ayusin nyo naman sounds. Sino kaya ang magiging bebe ko? Siya naman.
Para kanino kaya ako? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, para kanino kaya ako? Ay ito. Ang natanong dahil katabi ay ang asawa. Sabi ng asawa, ay sa tingin mo. Naalala ko po nung ako yung elementary. Ewan ko kung may makaka-relate sa akin, pero nung elementary po ako, bata pa po ako, I think 7, 8 years old. Ang isip ko po, mag-aasawa ako sa edad na 20 years old. Sabi, ha? Sabi ni pastora na kinukwento ko ito, kahigpit mo naman. Yung mga edad na yun, ang iniisip mo kung anong malalaro, ikaw iniisip mo na agad pag-aasawa. Ang iniisip ko ay kung ako ay mag-aasawa siguro mga 20. 20 anyos hindi 20 asawa. Kasi para po sa akin nung time na yun, ang tanda na nung 20 years old. Yung ganamang 7, 8 years old, if I'm not mistaken. So yung 20, parang 2 digits na, ang tanda na nun. At nung dumating na po ako doon sa 20, mahirap po mag-asawa. Bakit? Wala pang trabaho, wala rin namang girlfriend. Anong point ko? Marami nagtatanong para kanino kaya ako? Lalo na yung mga single, para kanino kaya ako? At ito'y magandang tanong na dapat sagutin. Alam mo kung para kanino ka? Para ka sa kaharian. Sabi ko, para ka sa kaharian. Kailangang maging malinaw sa iyo ang iyong purpose. Para malaman mo kung para ka kanino. Bago muna yung para ka kanino, para saan ka muna. Kailangang maging malinaw kung ano ba talaga ang purpose ng buhay natin. Kaya pag-uusapan po natin ngayon ito, sabi po ni Mark Twain, the 2 most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Ang 2 pinakamahalagang araw daw sa buhay ng tao ay nung araw na ikaw ay pinanganak at yung araw na nalaman mo kung bakit. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Alam natin ito, tayo familiar dito. Ito po'y part noong pattern ng prayer na si Jesus mismo ang nagturo. But let me ask you, in that prayer na si Jesus mismo ang nagturo, bakit sinasabi ng prayer na yan ay your kingdom come? Bakit? Bakit ang tinuro ni Jesus sa atin na ipag-pray ay mapasa amin nawa ang kaharian mo? Simple lang, kasi para ka sa kaharian. And again, sinabi ni Jesus, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Again, ang question dyan, bakit napauna ni Jesus sa atin na hanapin ang kaharian? Bakit? Kasi nga, para ka sa kaharian. Again, Jesus said in John chapter 3, verse 3, Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Oh, kung hindi daw maboborn again, hindi daw makikita ang kaharian ng Diyos. Ngayon, bakit gusto ni Jesus na maborn again ka? Kasi, para ka nga sa kaharian. Amen? May I hear the clap of praise ng mga para sa kaharian? At meron din pong paalala ang Bible through Apostle Paul. In 1 Corinthians chapter 6 verses 9 and 10,
Hindi ba ninyo alam na ang masasamang tao ay hindi makababahagi sa kaharian ng Diyos? So this is Paul reminding the church in Corinth to be good. Be good. Be a good Christian. Kasi ang kaharian ng Diyos ay para sa mga maabubuting Kristiyano. Huwag kayong padaya, sabi niya. Ang mga nakikiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, verse 10, ang mga magnanakaw, mga sakim, mga lasenggo, closing prayer na tayo. Tuloy, meron pa. Mga mapanlait, mga magdaraya, ay hindi makakabahagi sa kaharian ng Diyos. So, sinimulan ni Paul na ito yung mga tao na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. At tapos sa dulo, idiniin niya uli, kailangan ma-realize mo mga bagay na ito dahil kailangan mong makabahagi sa kaharian ng Diyos. Idinidiin niya yung kaharian Dinidiin niya yung kaharian. Yung mga na-mention kanina, sabi niya, biyaya ni Lord, huwag kang maging ganon. Ask the help of the Lord na huwag kang maging ganon. Bakit? Kasi nga, para ka sa kaharian. At in-encourage din po tayo ni Jesus na huwag matakot mamuhay para sa kaharian. In Luke chapter 12 verse 32, sabi niya diyan, "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Ala pastor, baka pag ako ay namuhay para sa kaharian, baka i-reject na ako ng mga tao, baka ibuli ako ng mga tropa ko, baka kung anong masabi sa akin, baka kung anong maranasan ko. Ano ang sabi ni Jesus? Fear not, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Huwag kang matakot, mabuhay para sa kaharian dahil para ka naman talaga sa kaharian. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, para ako sa kaharian. Ano ang purpose natin? Ang purpose natin, we are here to glorify God. We are created to give glory to our Creator. To know God and make Him known. Alam ko, nilagay ko yan dyan. Bago naman siguro akong mag-closing prayer, lalabas yun. Again, our purpose, we are here to glorify God. We are created to give glory to our Creator. To know God and make Him known. Ang makilala ng lubusan ng Diyos at ang ipakilala siya sa marami. Kapatid, that is your purpose. And we will do this para sa kaharian simply because para ka sa kaharian. Pwede ba marinig ko uli ang palakpak ng mga anak ng Diyos na para sa kaharian ng Diyos? Bakit kailangan ang i-push through natin sa buhay na ito ay yung para sa kaharian ng Diyos? Kasi, anumang taas o ganda sa pananaw ng tao ng isang adhikain o layunin sa buhay, kung di rin lang ito magbibigay ng luwalhati sa Diyos, di talaga yan mataas o magandang adhikain o layunin sa buhay. Kahit ano pa yan. Kahit ano pa yung pinupush mo sa buhay mo, kung hindi rin lang yan magbibigay ng glory kay Lord, at kung wala rin lang yung impact sa kingdom ni Lord, hindi talaga yan mahalaga. Let me ask you, anong pinupush mo sa buhay mo? Anong mga concerns na you're too much concerned with it? Bakit ang pinakamataas na layunin sa buhay ay ang mamuhay para sa kaharian? Una, dahil ang pagbibigay ng glory kay Lord ang pinakamataas na purpose sa buhay. Tell me, kung meron pang mas tataas na purpose diyan. Madali naman yan eh.
kung merong pang mas tataas sa Diyos, lahat ng layunin noong kung sino man yon, yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinakamataas. Then let me ask you, meron pa bang mas tataas kay Lord? Sabi ko po, meron pa po bang mas tataas sa Diyos? Wala. So nangangahulugan na ang layunin ng pinakamataas na Diyos, ang layuning pinakamataas at pinakamahalaga sa lahat. At ano ang kanyang layunin? Ang maluwalhati siya at ang makilala siya ng marami. Ano pa? Bakit ang layunin ng kaharian ang pinakamahalagang layunin? Dahil ang pagbibigay ng glory kay Lord, ang mismong purpose ng buhay mo. Never ever think na kaya ka nabubuhay ay para sa ibang bagay pa. Ako nabubuhay ako para sa pamilya ko. Ako nabubuhay ako para sa mga nasimulan ko. Ako ay nabubuhay para sa kaban ng bayan, para sa bayan. Ano mang layunin yan, wala naman ako sinasabing niya'y masama at niya'y mali. Yung mabuhay ka para sa pamilya mo, that's good. Yung mabuhay ka para sa iyong mga magagandang sinimulan, that is good. Yung ikaw ay mabuhay para sa paglilingkod sa bayan, that is good. Pero anumang buti niyan, anumang ganda ng layuning iyan, kailangan ang bawat layuning iya'y mapasailalim sa layunin ng Diyos. Ibig sabihin ng mapasailalim, ang bottom line ng ginagawa mong yan ay pupunta pa rin para maluwalhati si Lord. Kaya ka nabubuhay para sa iyong pamilya upang si Lord ay maluwalhati sa iyong pamilya. Kaya ka nabubuhay para sa anumang iyong sinimulan. It could be a business, it could be a foundation, it could be anything na may kabuluhan. At yung ginagawa mong patuloy para pa rin sa layunin ni Lord, that is to know Him and to make Him known. Kaya ka nabubuhay para sa bayan ay upang ang bayang iyong pinamumunuan ay makakilala sa Diyos. At pag sinabing mapasailalim sa layunin ni Lord, ang ibig sabihin niyan, ang pinakamahalaga at ang iyong uunahin ay ang layunin ng Diyos. Everybody say, ako ay para sa kaharian. Alam niyo po ang nakakatuwa, may mga benepisyong nararanasan ng mga taong alam nilang sila'y para sa kaharian. Sino po dito ang gustong malaman ang mga blessings ng mga taong malinaw sa kanya na siya'y para sa kaharian? Amen. Nga naman, pag-usapang blessing, malakas ang amen yan. Siyempre naman, lahat tayo gusto yan. Number 1, knowing na para ka sa kaharian gives meaning to life. Alam niyo, sabi nung isang kanta sa advertisement, makulay ang buhay pag may gulay. Sabi nung mga youth na hindi nakain ng gulay, hindi ho, makulay ang buhay pag may sangyup. May gulay din naman daw yun eh. Hindi mo naman kinakain, karne lang ng karne rin kinakain mo. Okay. Pero alam niyo, ito ang totoong magbibigay ng kulay sa iyong buhay kapag naunawaan mo ang purpose ng buhay mo. Na ang purpose ng buhay mo ay mabuhay ka para sa kaharian. Ito nakakatuwa. It gives meaning to life. Tingnan ninyo. Yung taong hindi niya naunawaan na may purpose siya, ka-healthy-healthy, kalakas-lakas, tinatapos na ang buhay. Bakit? Walang purpose. Hindi niya naunawaan ang kahulugan ng kanyang buhay. Wala naman eh. Wala siyang nakikitang dahilan para mabuhay. Punta naman tayo doon sa next example. Yung taong may sakit, karamdaman, pero pilit at nananatiling nabubuhay para sa kaharian. You see the difference? What is life without a purpose? Ano nga naman ang buhay kung hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay? Acts chapter 17 verse 28.
For in Him we live and move and have our being. Nang dahil sa Diyos at para sa Diyos, kaya ka nabubuhay at kumikilos at naging kung sino ka man. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, maging sino ka man. Shish na, talaga naman. Yung mag-asawa na kanina ay magkakaribok na, nakabawi na. Yan naman. Maging sino ka man. Ano mo? Naging kung sino ka man, listen to this, naging kung sino ka man dahil pa rin niya. Sino po rito yung nagbago ng napakalaki ang pananaw mo sa buhay simula nung nakilala mo si Jesus? Ay, ang laki ng pinagbago. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may nagbago na nga. Malaki ang pinagbago. Anong lumaki? Huy, malaki ang pinagbago. Ha? Pakikitaan ko po kayo ng kaunting view sa kung ano ang nangyayari sa mga tao na hindi alam na siya supposed to be ay para sa kaharian. Almost 800,000 people die by suicide in the world each year. Halos 800,000 po ang namamatay na tao sa suicide sa buong mundo kada taon. At ang ibig sabihin po niyan ay merong namamatay sa buong mundo ay may nagsusuicide at namamatay every 40 seconds. Ano ibig sabihin nito? Bumilang ka ng 40. Paano ba yung 40 seconds? 1,001, 1,002, 1,003. At pagkaka-40, 1,040, may nagsusuicide. Bilang ka uli, 1,001, 1,002, 1,003, at pagka 1,040, may nagsusuicide. Ganong katindi. Ganong katindi ang nangyayari sa buhay ng mga tao sa mundong ito na hindi alam na siya ay para sa kaharian. Sino rito ang para sa kaharian? Amen. Kaya ang laki ng role mo. Hindi lahat ay kasing bless mo to know your purpose in life. And who knows? Maaaring sa pamamagitan mo, mabawasan yung mga kinikitil ang sariling buhay just because hindi niya alam ang purpose niya sa buhay. You could be that person, or he or she could be the person beside you. You have a very big role in life. Kaya, para ka sa kaharian, lakaran mo na yan. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Yung iba naman, kinukuha nila ang purpose nila sa ibang bagay maliban sa Diyos. Sinusubsub ang sarili sa trabaho, nagpapakapagod sa negosyo, o kaya naman kung madami ng pera, travel dito, travel doon. Hanggang sa maya-maya ay madidiscover din naman nila na lahat ng kanilang ginaway, hindi rin nakapagbigay ng purpose. Hindi rin nakapagbigay ng fulfillment. Hindi rin napuno yung void, yung vacuum, yung hungkag sa loob ng kanyang puso na hinahanap niya. Bagay na pupunong sa kanya. Ang problema, yung nag-aakala niyang yung bagay na yon o yung taong yon ang pupuno sa kanyang kakulangan, ay biglang nawala. Biglang nawala. It's either kung yan naman ay bagay na misplace, o nakuha, nakaw, o nalaglag, or pwede rin namang yung tao.
Sumakabilang buhay o sumakabilang bahay. Magkaiba yan. Ay, ano nangyayari sa tao? Na doon niya ibinuhos ang buhay niya. Nako. Naalala ko ho yung nung panahon na yun i-batch po namin nag-boom ang nursing. Di ba? Magka-batch nga pala tayo. Si Brother Jason, ahid lang na 1 taon sa atin. Ang tagal kasi sa college. Hindi, joke lang. Nag-boom ang nursing. Sumobrang dami ng nurse. Ano nangyari? Alam niyo naman ng mga cost and yung supply and demand, law of supply and demand. Dumami ang nurses. Kaya bumaba ang demand. Kaya bumaba ang sweldo. Iyak yung aking mga kabatch. Bakit? Sa hirap ng inaral, sa laki ng ginastos nung nag-nurse. May time pa na nung nagsisimulang mag-nurse, ikaw pa ang babayad sa ospital. Para magka-experience. Sakit noon. Paano kung doon niya ibinuhos yung buhay niya? Talaga namang buong pag-aaral, doon talagang bahay at school lamang, aral. Talagang literal na nasunog ang kilay dahil nung nawala ng power, nagre-review pa rin na, pasulsul na sa kandila. Sunog ang kilay, literal. Sabay biglang nagkagayon. Yung inaasahang opportunity ay hindi umangkop sa inaasahan. Come on. Imagine the life ng mga taong ang purpose niya ay doon niya hinahanap, pilit kinukuha sa mga bagay o sa mga tao at hindi kay Lord. Pag alam mo na ikaw ay para sa kaharian, it will motivate you. Kahit panega na ang nangyayari sa paligid. Bakit? Mawala man si trabaho, hindi ko naman pinagpe-pray ha. Mawala man ng kung ano man. Pero dahil alam mo na namumuhay ka para sa kaharian na kailan may hindi mawawala, abay, mapapanatag ka. Tuloy ang buhay. Dahil ang iyong pinagmamalasakitan ay nagpapatuloy din. Are you there? Sa totoo lang, sino rito yung nashook nung nagpandemya? Diba? Anihin ko yung mga naka-work from home. Talaga naman, grabing advantage na binigay ng Lord sa inyo doon sa mga naka-work from home. Paano yung ang nature of work mo ay talagang ikilayas ng layas? And then nag-lockdown. Di ba? Nakakaano rin? Nakakayanig din, Parang, paano na yun? Paano na? Tapos tinitingnan mo yung mga anak mo, ang tataba. Ibig sabihin, madaming kumain. Tapos tinignan mo yung asawa mo, nagse-cellphone. Ang tamad. Aray ko, di ba nakakashock? Parang ano ba to? Paano to? Pero alam niyo, ang buti ng Diyos hinayaan ng Diyos mangyari ang mga bagay sa ikabubuti pa rin ng mga umiibig sa Kanya. Ipinakita at ipinaunawa ng Lord, hoy, ang purpose mo ay hindi maghanap buhay. Ang purpose mo ay ang kilalanin ako. At ang ipakilala ko sa marami, unahin ang aking kaharian at ang aking katwiran at ang lahat ng iyong pangangailangan ay idaragdag ko na lamang. Sino naman dito nung buong lockdown nakaranas na linggo-linggo may ayuda? Ginutom ka kayo ng Diyos. Balita ko yung buong lockdown nanaba pa nga. Hello? Walang magawa. Di luto ng luto, kain ng kain. Ay pinagtataka mo, hindi mo nauubusan ng niluluto Tapos laging mamumroblema, ako'y para sa trabaho, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko maghanap buhay. Hindi ka nga naghahanap buhay. Buhay! Huwag kayong malilito, hindi ko sinasabing huwag na kayong maghanap buhay.
Baka pag uwi mo sa inyo, inay, ako'y magre-resign na. Bakit? Sabi ng pastor, wala akong sinasabi. Kaya na lang ako'y mabababag eh. Okay. Ang mabuhay na hindi alam ang purpose ay parang paglalakbay na walang siguradong patutunguhan. Sa hirap, nung kayo'y may pupuntahan at hindi mo alam, umaasa ka dun sa isang siyang sikal ng pagyayakag. At nung malapit na'y ang sabi sa iyo, hindi ko din pala alam. Nakaranas na kayo ng gayang? Sa hirap. Yung naroon na kayo sa mga dalisdis ng gilid ng mga bundok sa Taysan, kayo ay palubaw, at mayroon daw magandang resort doon, at nung naroon na kayo sa may Taysang, pakinig ninyo yung nagpuputok at may inkwentro na sundalot NPA, saan ka tayo? Saan na tayo? Hindi ko na rin alam. Ay, siya ka. Ay, paano? Gayon din ho ang buhay, na hindi alam na ikay para sa kaharian, para kang naglalakbay na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero ang mabuhay na alam na ang purpose niya, ang mabuhay na alam na siya'y para sa kaharian, gives meaning hindi lang sa buhay, kundi sa lahat ng iyong ginagawa. Number 2, knowing na para ka sa kaharian, simplifies life. Sino po rito nung ayaw ng buhay na komplikado? Ewan ko, pero ba't yung iba parang hindi ko alam kung nag-i-enjoy sila o talagang wala rin lang silang choice. Yung lahat nila ay complicated. Ang hanap buhay, complicated. Di ba? Ang relationship, it's complicated. Wala nga. Meron na daw? Meron na daw? Ba, mag-uusap tayo. May pa-hashtag ka pa para sa kaharian to, pastor. Sige. Tapos, ano pa? Ang dami, puro complicated. Ayaw natin nun. Sino nag-a-agree sa akin doon? Ayaw natin ng komplikadong buhay. Gusto natin malwan. Pero, may sasabihin ako sa inyo. Sa totoo lang, kung complicated pa ang buhay mo sa ngayon, malamang di mo pa talaga alam ang purpose mo sa buhay. Ulitin ko. And let these words sink in. Kung complicated pa ang buhay mo sa ngayon, malamang di mo pa talaga alam ang purpose mo sa buhay. Bakit ba nagiging komplikado? Bigyan ko kayo ng idea, ba't nagiging komplikado ang buhay? Simple lang, ito unang-unang nakita ko kung bakit. Ang dami-dami mong kinakaangan. Ano ibig sabihin ng pastor? Ang dami mong gustong gawin. Alam nyo, sabi ng iba, ang galing daw at ang ganda rin yung jack of all traits. Tama gayon? Jack of all traits. Pero ako hindi ako nag-a-agree eh. Bakit? Kasi ang jack of all traits, di ko nila lahat, pero kalimitan, ay master of none. Naintindihan nyo ga? Yung maraming alam gawin, hindi ko nila lahat ha, pero kadalasan, yung maraming alam na gawin, wala siyang master doon. Alam lang, pero hindi siya expert. Iba pa rin yung, isa nga ang alam, pero expert. Sa buhay, kung gusto mo yung sumimple at hindi komplikado, alamin mo ang purpose ng buhay mo. Pag naging malinaw sa iyo, Kristiyano, na ikaw ay para sa kaharian, you will eliminate the other unnecessary emes. Ano bang basa doon mga youth? Turuan nyo nga ako? Eme lang. Diba? Eme roots. Yung ganun.
Aalisin mo yun, makakapagbawas ka, makakapag-eliminate ka. Ang matitira na lamang ay lahat ng related sa purpose mo. Lahat ng related sa kaharian. Hindi ka na magpapakahirap doon sa iba. Yung iba'y nai-stress Bakit? Talagang ako kasi isa rin sa purpose ng buhay ko, ako ang tagapagsimula ng mga baklayan. Hindi yan magsisimula hanggat ako hindi napunta, kaming mag-asawa hindi napunta, hindi magsisimula yan. Ay nung nakilala si Lord, nalaman ng kanyang purpose, hindi pala naman kasali yung baklayan doon. Di inalis na yun. Naging mas simple pero mas masaya ang buhay. Meron ako nakausap. Bago daw niya makilala si Lord, stress daw siya sa pag-provide para sa kanyang family. Stress na stress. Talaga naman lahat na inialok. Nagpangupangontra na nga ang iniaalok. Alam niyo yung ibig sabihin nagpangupangontra na iniaalok? Halimbawa, wala pa. Nag-alok siyempre, wala pa kay Lord. Nag-aalok ng pampalaglag. Aray, maganda, aray. Hindi pa tapos kapulong yung nabili. May nagtitinda, may nabili na uli. Ate, mahal ko itong aking kay Eling. Aray, pampakapit. Sa dami ng nabili, nagkapalit-palit na. Nagpangupangontra na ang iniaalok. Sa dami ng inihanap buhay, just to provide for the family. Anong point ko? By the way, gusto kong maging malinaw ha. For the record, Mr. Chair. Hindi po ako agree sa abortion. Baka akala nung nasa live Sa mga narito ho sa church, kilala ho ako ng mga ito, ako'y mabiro. Biro lang ho yun at hindi nangangahulugang ako ay nag-a-agree sa abortion. Okay? Nung nakilala daw nung taong yun si Lord, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Nalaman niya na ang kailangan lang pala talaga niya ay gawin ang mismong ipinagagawa ng Diyos. Ano yun? Ang unahin ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag na lamang sa Kanya. Purpose simplifies life. Dahil nagbibigay ito ng focus. Everybody say focus. F yun ha, focus. Ang mga Pilipino kasi, focus. Alam niyo, sa kulit ng Pilipino sa focus, i-search nyo sa Google, may word ng focus ngayon. Tagalog word siya na ang meaning ay focus. Focus. Purpose simplifies life. Bibigyan ka nito ng focus. Focus sa kung ano talaga ang dapat i-pursue, kung ano talaga ang dapat i-priority sa buhay. Tingnan nyo. Romans 14:17. Pwede ba tulungan nyo po ako magbasa? 1, 2, 3. Basa. What ox? Okay. Technical, Acts gayon o Romans? Kindly correct. Ito ang tama. Kasi alam ko nagno-notes tong mga to para tama ang notes nila. Makikicheck po ako ha. Salamat po. Sige, basahin na lang muna natin yung content. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Ang kaharian daw ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o sa pag-inom o sa kung anumang daily activity sa buhay. Okay? Ang kaharian daw ng Diyos ay patungkol sa pagiging matuwid, sa kapayapaan at sa kagalakan
sa banal na spirito. Ano ibig sabihin nito? Church, knowing na ikaw ay para sa kaharian will simplify your life. Hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano pang dapat mong gawin. Ang kailangan mo na lang daw tutukan ay ikaw ay magpakatuwid, di kayo magpakabuti. Gumawa ka at humanap ka ng mga bagay na magbibigay ng kapayapaan sa iyo at sa mga tao sa paligid mo. Ikaw ay magpakagalak sa Diyos at sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. At ikaw'y bumabad sa banal na spirito. Ikaw ay mag-focus kay Lord. Alam mo, knowing that you are for God's kingdom will simplify your life. As simple as this. Di mo na kailangan pang mag-isip, ano kayang magawa ngayon? Iisipin mo pa yun, papakahirap ka pa, hindi. Isipin mo na lang, ano kaya ang magawa ngayon para sa kaharian? Ewan ko yung mga nakakasama ko kung napapansin. Ang akin na lang laging naiisip at ang laging kong buwang bibig, ano kaya ang ating pwedeng gawin para sa kaharian? Bakit? At least yun na lang ang iniisip ko. Ang hirap kasi ng buhay na ang daming iniisip. Sino rito ang aamin na hirap ka na sa dami ng iniisip mo? Ang nakakalungkot doon, yung kadaming iniisip, umisip ka ng umisip, wala ka rin namang, anong walang isip? Grabe kayo. Wala ka rin maisip. Ang harsh naman nung wala ka namang isip. Grabe. Wala ka din namang maisip na paraan. Ano? Alam mo yun, tinitigan yung notice ng Batilic. Pagka ilang oras, notice pa rin hindi naman nagbago yung value yung amount ng babayaran, yung pa rin. Pero meron akong mga kakilala, talaga naman, naalala ko ito'y kwento. Hindi pa rin nakakabayad ng kuryente. Mapuputulan na daw. Ay di nag-pray, Lord, anong gagawin ko? Inuuna ko naman po ang inyo, paano kaya ako makakapahid sa kuryente nito? Tapos nagbasa siya ng Bible, nilid siya ni Lord na magbasa ng Bible, at nabasa nga niya Matthew 6:33, unahin mo ang aking kaharian, at ang aking katwiran, at lahat idaragdag ko sa iyo. Pagdating ngayon ng mga taga-Batilic, may mga kasama ng mga mamumutol gayan, ay diyan sabi daw niya, ako naman ho ay hindi ho ako papalag. Talagang hindi pa ho ako makabayad talagang kaputol-putol na ho ang aming kuryente. Pero hayaan niyo ho, ako yung makipagkwentuhan muna sa inyo kung kayo hindi naman nagmamadali. Ay, hindi naman ho. They're trying to be nice naman yung mga taga-Batilic, naaawa rin. Di sila nagkwentuhan. Sa madaling salita, shinera ng gospel. Shiner si Jesus. At dahil ang tindi ng pagka-share, dahil talagang pinagdadaanan talagang with matching emotion dahil mapuputulan ng kuryente. At tindi ng pagka-share, bumaba ang Holy Spirit. Napuspos yung mga taga-Batilic. Naborn again yung mga taga-Batilic. Iyakan niya. Nagsisisi na kami, Lord. Sabi ng mga taga-Batilic, tinatanggap namin kayo, Lord. Alam niyo kung ano nangyari? Ay sa tagal nung kanilang life group na yon, nawala na sa isip ng mga taga-Batilic na puputulan ng kuryente yung kanilang pinunta doon ay hindi life group kundi magpuputol ng kuryente. At nung natapos pahid ng luwa. Sabi kayo, kayo minumuna ako. May merienda din merienda kayo ng kaunti. Nung nakakain. Thank you, brother. Sanggang church ninyo? Doon din yan lang sa San Jose. Sige, kami aatin sa linggo. Ano kang iyong number? Yan, nariya sa notice. May notice nga pala. Hindi, wag mo na tingnan yan. Na lang, susulat ko. Gayang sige brother sige. Sige, kita tayo sa linggo kita tayo sa linggo. Grabe, salamat, i-share mo sa amin si Jesus. Nag-uwian na yung mga taga-Batilic. Pray itong si brother, Lord, tunay nga. Unahin kong iyong kaharian at ang iyong katwiran at idadagdag mo lahat sa akin. At maya-maya nung matapos hindi pa tapos mag-pray bumalik yung isa. Brother! Ba't ka bumalik ka pa? Di kayo sabi ko, isa linggo na lamang. Hindi, brother, may nakalimutan kami.
Ang alin? Kinuha yung, aray, ang aming pamutol naiwan namin. Kailan? Kabado si brother. Okay. Anong mga lesson doon? Magbayad kayong kuryente. At paglaan na ninyo. At nang hindi gayong kakaba-kaba. Pero hindi. Ang point ko lang talaga rito ay God moves in mysterious ways, miraculous ways, na kahit sino hindi naman na maipaliwanag, wala nang ibang magawa kundi pasalamatan ng Diyos na mabuti. Pinasisimple ng purpose mo ang buhay, hindi nito ginagawang komplikado. Ang magiging malinaw sa iyo na ikaw ay para sa kahulugan, ay hindi rin naman nangangahulugang magiging masyado ka ng espiritual. Yung iba kasi masyado nang mga nagpaka-spiritual naging churchy naman na wala nang makipag-usap. Uy, pasang ka? Meron akong lalakaran. Anong lalakaran mo? Ang mabubuting gawang inihanda na ng Diyos na siya naming dapat lakaran noong pamanguna, Efeso, Kapitulo 2, versikulo 10. Yang iyong ginagaway para saan? Hashtag para sa kaharian. Wala nang makipag-usap. Hoy, ikaw naman ipakinig ko nakakapag-church. Baka naman ako'y mabibigyan mo ng payo. Sa Diyos mo hanapin ang kagalakan. At lahat ng iyong mga ninanasa iyong makakamtang. Mga awit. Ay naku, pag sa hirap kausap ng gayon, masyado naman. Chill lang. Normal lang. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, normalan lang. Walang gamitan ng SS. May mga naglalaro pa, natawa pa din. Ano kayong SS? Ano special? Special sangyup. Okay. Hay. Hindi masamang maglaro ha, wag lang yung buhay mo binuhos mo na diyan. Mayroon ako nabalitaan pag naglalaro raw at natatalo binababag yung mga kasama sa bahay ay wag gayon ha. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kung mukhang gamer pa yan, sabihin mo okay lang mag-games. Pero hindi ka para dyan. Ha? Hayaan mo, pastime mo lang yan. Pwede nga lang, past 30 minutes lang. Yung iba kasi past times. Ilang oras Okay. Meron hong lalaking Kristiyanong namamanhikan kasama ang kanyang pamilya. Namamanhikan na. At malugod namang tinanggap ng pamilya ng babae. Ngayon, tinanong nung Bibi Ananen yung kanyang mamanuganging lalaki at sinabi, kayo'y magpapakasal na. At pagkatapos naman yan, hindi natatapos diyan, kayo'y dapat magkaroon ng sariling bahay. At kahit kayo magkaroon ng bahay, kayo magkakaanak, at tuloy-tuloy ang gastos diyan, ay papaano gang iyong plano? Yun ang inilalatag nung bibianan na doon sa mamanugangan. Sabi nung biyanan, ikakasal na kayo, sino ang gagastos? Sabi nung lalaki, magpo-provide ang ama. Gagawin naman yung bibianan Ay, yung pagkatapos, magpapagawa kayo ng sariling bahay, paano ang paggastos doon? Anong sasagot ng lalaki? Magpo-provide ang ama. Sabi nung bibianan ay yung mga gastos pa sa mga susunod, mag-aakakanak, magpapaanak, aanak sa ospital, etc., etc. Ay, saan ka kukuha ng panggastos? Sabi nung lalaki, magpo-provide ang ama. Nayamot na yung bibianan Sabi nung bibianan ako'y wala na itatanong sa iyo. Sabi naman nung mamanugangan, bakit tatay? Tanong niyo pa lahat na inyong gustong itanong. Sabi naman nung, hindi, isa na lang ang tanong ko, last na. Ano ho yun? Nasaan niyang iyong ama at siya ko tatanungin. Siya kong kakausapin.
Total, siya naman na magpo-provide. Anong point ko rito? Huwag din namang magpaka-extreme. Huwag din namang masyadong spiritual. Huwag churchy. Hindi naman nangangahulugang ikaw ay para sa kaharian na hindi ka na maghahanap buhay. Hindi naman nangangahulugan na ikaw ay para sa kaharian na hindi ka na magiging responsable. Hindi nangangahulugang ikaw ay para sa kaharian, hindi ka na mag-re-review. At nung wala ka nang maisagot sa exam, ang nakalagay mo, #para sa kaharian. Ang ibig sabihin lang po, oo nga't pinapahalagahan mo pa rin ang mga iyan, pero hindi na kagaya ng pagpapahalaga mo sa Diyos at sa mga bagay na patungkol sa Kanya. Matuto po tayo kay Paul in Philippians chapter 3, verses 7 and 8. But these assets I have come to regard as liabilities. Kita niyo yun? Yun daw mga assets na meron siya. Ano ba yung mga asset? Hindi naman laging ito ang asset eh. Yung iba kasi ang asset ito lang, wala namang pira. Kahirap din naman ng gayon. Ang assets ay anumang kayamanan, anumang meron ka, pag-aari mo. Sabi ni Paul, but these assets I have come to regard as liabilities because of Christ. Bakit kaya gayon? And more than that, I now regard all things liabilities. Hindi na rin. Compared to the far greater value of knowing Christ Jesus, my Lord. Kung ikukumpara daw kay Lord at sa mga bagay na patungkol kay Lord, ang lahat daw ng bagay according kay Paul ay liabilities. Patindi pa ng patindi ito. Tapusin natin. For whom I have suffered the loss of all things. Indeed, I regard them as dung. Alam niyo ba yung dung? Oo. Dumi. Nung nakilala ni Paul si Lord, at nung naging malinaw kay Paul na siya'y para sa kaharian, ang lahat ng tila baga pinapakahalagahan ng tao sa mundo, sa buhay na ito, ang tingin na daw niya'y liability at sa dulo, anong sabi niya? Dung. Dumi. Abala. Hindi mahalaga. Compare kay Lord at sa pinagagawa ni Lord. Tindi. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Antindi. Imagine mo yung bagong bili mong sasakyan. Ang tingin ni Paul, dung. Parang pag ano, Pastor, papadedicate po namin yung bago naming sasakyan. Nasaan? Ito po. Sige. I-dedicate natin ang dung na ito. Grabe tindi ni Paul. Kaya no wonder, ganun ginamit ni Lord si Paul. Tinuklaw ng ahas. Pinapanood ng mga tao, sabi ng mga tao, native dun sa island na yon, patay ito. Lahat ng natuklaw ng ahas na yan, patay. Pinapanood nila si Paul, iniintay mamatay. Alam niyo yung namatay yung ahas. Yung ahas na tumuklaw kay Paul lang namatay. Sabi ng mga tao, matindi ito. Turuan mo kamay. Ano gang iyong sekreto? Tinuro ni Paul si Jesus doon sa mga tao at yung mga yun nakakilala kay Lord. Tindi. Sabi ni Paul, ganyan ako, that I may gain Christ. Knowing your purpose helps us to decide. Hindi na magiging complicated ang buhay kasi alam mo na ang talagang dapat mong i-push, alam mo na kung ano ang dapat mong piliin. Speaking of pagpili, dyan maraming hirap na hirap. Pero kapag naunawaan mo na ikaw ay para sa kaharian, alam mo na kung anong pipiliin mo. Lahat ng may kinalaman sa kaharian. May I hear a clap of praise again para sa mga taong para sa kaharian. Kapag nalunawaan mo na ikaw ay para sa kaharian at hindi para sa mundong ito, magiging matalino ka. Magiging matalino ka knowing na ang buhay dito
ay napakaikli kumpara sa eternity sa heaven. Sabi po sa Psalm 90:12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Turuan niyo po kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw nang sa gayon kami magkaroon ng pusong may karunungan. Ang matatalinong tao ay hindi yung mga scholar. Ang matatalinong tao ay hindi lamang yung mga maraming alam. Ang matatalinong tao ay yung alam na ang buhay sa mundong ito ay hindi mahaba at may katapusan. At pag naunawaan mo yan, ipupursu mo, uunahin mo ang mga bagay na may kinalaman sa pangwalang hanggan. Ito naman madalas ko nababanggit, ulitin ko lang ulit, wala kang nakitang taong mamamatay na ang hinahanap ay ang kanyang mga diploma. Malapit na. Nasaan ang aking mga diploma? Nasaan ang aking mga trophy nung ako'y MVP sa liga? Nasaan ang mga titulo ng lupa? Walang gayon. Yung mamamatay na, sino ang hanap? Nasaan ang aking mga anak? Nasaan ang aking mga apo? Nasaan ang aking asawa? Tawag ang iyong kakangkuwan at ako hihingi ng tawad. Ay nanindigan naman yung kakangkuwan. Hindi! Hanggang magpantay! Ay hindi mapagpantay. Kung nadanyuhan. Ako'y laging benta din eh. Din medyo lang. Dito, depende. Dito, lugi ako lagi. Kaya kung kayo hindi ko masyado sinusulyapan, alam nyo na ha, di ako benta eh. Okay. Ay hindi, alam nyo yun, hindi na hinahanap yung mga kung ano-ano. Ang hinahanap ay what matters most. Ang hinahanap ay kung anong mahalaga. Ang matatalinong tao yung alam niya na may ending. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, hindi tayo only life. Dito. Pero pag naunawaan mong ikaw ay para sa kaharian, you will think eternity. Magkakaroon ka ng eternity mindset. Magkakaroon ka ng kingdom mindset knowing na foreigner ka lang dito. Dumadaan lang tayo dito. Hindi ka talagang taga rito. Lahat ng nadatnan mo rito at mga naipundar mo rito, iiwan mo dito. Kaya wag pa kaya pusin yan, kung ano man yan. Think eternity. Mas mahaba iyon. Mas mahatagal iyon. Dun may forever. Kung di mo na matagpuan si forever mo dito? Kung ikaw naman ay maging masaya sa forever mo doon, doon may forever. Kung loobin ng Diyos, matagpuan mo rito si forever, at tapos sama pa kayo doon forever, ay di forever mo riyan. Huwag mawawalan ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Number 3, now I will end up with this. Knowing na para ka sa kaharian, keeps you going. Naalala ko yung lumang commercial ng Lipovitan. Keeps you going. Pero hindi ho yun. Pag naunawaan mong para ka sa kaharian, ito ang magbibigay sa iyo ng motivation na magpatuloy. May kanya-kanyang kaharian na pinagmamalasakitan ng tao. And it keeps them going. Ano ba ibig sabihin ng mga kaharian? Yung mga kingdom, alam niyo ang tao, hindi man niya aminin at hindi man siya aware, kanya-kanya tayo ng kahariang ibinibuild. Yung mga wala pang relationship kay Lord at hindi pa malinaw sa kanya siya para sa kaharian ng Diyos.
Kanya-kanya yan ng ibinibuild na kingdom. It could be nagpapayaman na nagpapayaman. Bakit? Para ako'y may kapangyarihan. Para ako'y pakikinggan. Yung iba naman ay, ang ibinibuild na kingdom ay something to do with anything that will feed them, their egos. Kanya-kanyang kaharian. Hanggat hindi si Jesus ang hari, ang tingin ng taong yun sa kanyang sarili, siya ang hari. At hanggat hindi si Jesus ang kanyang hari, siya'y magtatayo ng kanyang kaharian. May kanya-kanyang concerns, may kanya-kanyang ipinupush sa buhay. May kanya-kanyang kaharian, at yung inaakala niyang kaharian niyang pinupush na yon, tinatayong yon, keeps them going. The question is their so-called kingdom will stand forever? Ang tanong, yan bang inaakala ng mga tao na kaharian na kanilang itinatayo, pinagmamalasakitan, pinagbubuhusan ng buhay, yan ba'y mananatili hanggang wakas? Yan ang tanong. Sabi po sa Daniel chapter 2 verse 44, "And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. Nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces all these kingdoms and bring them to an end. Pero yung kingdom daw ni Lord, it shall stand forever." Lahat daw ng kahariang binuo ng tao para sa kanya, para sa tao, ay mawawala. Lilipas at mawawala. At kanino lang daw kaharian ng mananatili? Ang kingdom ni Lord will reign and rule forever. Kaya matalino ang taong nabubuhay para sa kaharian ng Diyos. At hindi para sa kaharian ni inuman. Bakit? Dahil lahat ng kaharian, mapwera o bukod sa kaharian ng Diyos, ay mawawala. Mawawala. Bakit maganda na alam mong ikaw ay para sa kaharian? Dahil tutulungan ka nitong magpatuloy sa ipinagagawa ng Diyos sa iyo, anumang hirap niyan. Tapatan tayo. Lahat ba ng pinagagawa ni Lord sa atin madali? At hindi po nangako ang Diyos na madaling buhay. Pero ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, ipababayaan, ma'am. Pero again, tapatan tayo. Hindi lahat na yung pinagagawa ni Lord ay madali. Karamihan dyan mahirap. Pero kapag malinaw sa iyong ikaw ay para sa kaharian, makakapagpatuloy ka. Tingnan ninyo si Jesus. Ang hirap ng ipinagawa ng Diyos Ama kay Jesus. Imaginin mo ikaw magbabayad ng kasalanan ng may kasalanan. Yung ang utang ng may utang, di mo mabayaran. Yung ikaw pa ang parurusahan sa kasalanan, hindi ikaw ang gumawa. In Luke chapter 22, verse 42, sabi ni Jesus, "Father, if you are willing, take this cup away from me." Sabi ni Lord, nung oras na siya'y huhulihin na para ipako sa krus, siya'y nananalangin sa hardin ng Gethsemane. Sabi niya, "Ama, baka naman po pwedeng wag na. Napakahirap po na rin. Alam niyo kung gaano kahirap. Ang sabi mo sa Bible, ang ipinapawis daw ho ni Jesus that time ay dugo. Sino rito ang nakaranas ng ang pawis ay dugo? Yung may sugat ka, tas pinawis ka, humalo yung dugo. Pwede yun. Naranasan ko sa basketball yung ganang lalago ng kuko ng mga kalaro. Pero ito, literal, dugo talaga ipinapawis sa hirap ng pinagdadaanan niya. Dahil alam niyang napakahirap ng kanyang haharapin. At ang sabi niya, "Ama, kung po pwede ho, ilayo niyo sa akin ang sarong ito." Pero dahil alam ni Jesus na siya'y para sa kaharian, ano ang kanya sinabi sa dulo? "Pero hindi po ang aking kalooban, kundi ang kalooban niyo po ang maganap sa akin." And this is a wonderful prayer. Pag humihirap na,
pag humihirap na, pag bumibigat na, you can be honest to God. Pwede kang maging tapat kay Lord. Lord, ako'y hirap na. Ako na lang lagi, Lord eh. Lord, ako'y hirap na. Ako na ang napunta. Ako na nag-aakay. Ako na nag-i-invite. Ako na nag-iipon. Ako na nagtuturo. Ako pa rin ang nagpapamerienda. Lord, ako'y hirap na. Ako pa rin ang namamasahe. Ako pa rin nagpapagas. Ako na lahat. Ako'y hirap na. Baka naman pwede, Lord. Baka naman. At maaalala mong ikaw ay para sa kaharian. Pero hindi po, Lord, ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo po ang mangyari sa akin. At humanda ka. Humanda ka kasi after that prayer, ipapakita ni Lord sa iyo ang katapatan niya sa kanyang pangako. I will be with you up to the very end of age. Ako'y kasama mo hanggang sa kahuli-hulihang panahon dahil ikaw ay humahayo at ginagawa mong disipulo ang lahat ng bansa. Ano ang pangako ni Jesus? I will be with you up to the very end of age. At si Jesus masarap kasama. Hindi siya kagaya nung kasama laang ang dalay katawan. Si Jesus, pag sumama sa iyo, sagot ka niya. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, sagot ka ni Jesus. Sa kabila naman sabihin mo, para sa kaharian. Meron pong isang matandang babae na doing everything she can do to help the missionaries. Lalo na po nung unang panahon, and maybe up to now, napakahirap pong magmisyon sa mga bansang mahihigpit. Arab countries, China, North Korea. Napakahirap pong magmisyon dyan, napakahirap pong makalusot ng Kristiyano dyan, napakahirap pong mag-preach dyan ng gospel about Christ. And this old woman keep on supporting the missionaries sa lahat ng pwede niyang gawin na suporta. Unfortunately, siya po'y nagkasakit. Na-paralyze po ang kalahati ng kanyang katawan. Ang gumagana lamang po ay mula sa baba ng kanyang breast, pataas. The rest, paralyzed. At maaaring ang iniisip nyo ngayon, paano pa ho yan makakasupport? Paano pa po siya #para sa kaharian? Alam nyo kung anong ginawa ng babaeng ito? Sumulat po siya ng sumulat ng mga letters of encouragement sa mga missionaries. Sumulat po siya ng sumulat. Lahat ng misyonaryo, sinusulatan niya ng sinusulatan, pinadadalhan niya ng pinadadalhan ng mga sulat na nakalagay doon, kaya mo yan, kasama ka sa panalangin ko, ang Diyos natin ay tapat, siya'y mabuti. Lalo na yung mga missionaries na hindi na nakaka-receive ng mga letters from their loved ones, siya ang pumuno noon. Siya ang nagpuno ng kakulangang iyon. At napakadaming missionaries around the globe ang na-encourage through her life. Maraming missionaries ang nasa brink na ng pagsuko. Ngunit nagpatuloy nung nabasa ang mga sulat niyang iyon. Kapatid, bakit nagpatuloy pa rin sa paglilingkod ang babae in spite of what she experienced sa kanyang katawan? Dahil nauunawaan niya na miski pa wala na sa kalahati ang nagana, yung wala na sa kalahating katawan na yon ay para pa rin sa kaharian. Atindi. I will end up with this story. It was Billy Graham na siyang nagkukwento sa isang preaching niya tungkol kay Albert Einstein. Sino nakakakilala rito kay Albert Einstein? Sino nakakaalam ng kanyang equation? Wag na, hindi ko rin alam. Uy, may nakakaalam, oh, galing ah. Okay. Si Einstein daw po, nung time na siya ay maedad na at may kalimot na ano nga sakit yon? Alzheimer's.
ay minsang nag-travel at sumakay ng train. Siyempre, tinikitan siya ng konduktor at nagbayad naman siya. Maya-maya ay mag-check ng ticket, inspection. Ang problema po ni Albert Einstein, hindi niya maalaala kung saan niya nilagay ang kanyang ticket. Hanap niya. Agad naman siyang pinarelax nung konduktor at ang sabi ng konduktor, Sir Albert Einstein, huwag po kayong mag-alala. Kilala ko po kayo. For sure, bayad na po kayo. Ay di kumalma naman ang matanda at lumampas na yung konduktor. Maya-maya, nung nililingon nung konduktor uli si Albert Einstein, kasi starstruck siya, Albert Einstein, hello, sakay sa yung train. Nililingon niyang ganun. Napansin niya si Albert Einstein, may pagyuko pa doon sa ilalim ng kanyang upuan at hinahanap pa rin yung resibo, yung ticket, hinahanap. Nilapitan niya uli, sabi ng konduktor, Sir Albert Einstein, wala po kayong dapat alalahanin, huwag niyo na pong hanapin yung inyong ticket. Kilala ko po kayo, alam ko po kung sino kayo. At sinagot siya ni Albert Einstein. Sabi ni Albert Einstein doon sa konduktor, ako man din, kilala ko kung sino ako. Pero kaya hinahanap ko ang ticket ko, bagamat kilala ko kung sino ako, hindi ko naman alam kung saan ako patungo. Kaya pala hinahanap yung ticket niya, hindi para patunayang siya'y may bayad. Gusto niyang maalaala kung saan siya patungo, hindi niya na maalala kung saan siya pupunta. Alam ko kung sino ako, pero hindi ko alam kung saan ako papunta. Yun ang sabi ni Albert Einstein. At alam po ninyo, sa pagtatapos po ng preaching na iyon ni Billy Graham, sinabi niya sa mga tao, ako ay 92 years old na. 92 years old po si Billy Graham nung ipinipreach yung kinikwento ko sa inyo. At alam ko kung sino ako. Kagaya ni Albert Einstein, alam ko kung sino ako. Ang kaibahan nga lang namin, hindi lang sa alam ko kung sino ako, alam ko rin kung saan ako patungo. I not only know who I am, I also know where I'm going. Bakit ganyang ka-confident si Billy Graham? Kasi alam niya na siya ay namuhay para sa kaharian. At dahil siya'y namuhay para sa kaharian, siya ay para sa kaharian. Church, maaaring alam mo kung sino ka. At malinaw sa iyo kung sino ka. But the question, kagaya ng kay Albert Einstein, kagaya ng kay Billy Graham, alam mo kung sino ka? Alam mo ba kung pasaan ka? At kung biyaya naman ng Diyos, alam mo na kung pasaan ka dahil tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos, Panginoon, tagapagligtas, na naunawaan mong sa biyaya, sa pananampalataya kay Jesus, ikaw ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. You are blessed to know na ikaw ay para sa kaharian. But the next concern is, yung iyong mga mahal sa buhay, alam na ba nila kung pasaan sila? Ang iyong mga kaibigan, alam na ba nila at malinaw na ba sa kanila kung para saan sila? Kaya, people of the Lord, ikaw ay para sa kaharian. It's about time na kumilos na ang mga nauunawaan ito. Para ka sa kaharian, kumilos ka para sa kaharian. Hayaan mo na marami ang makakilala kay Jesus sa pamamagitan mo.
Lalo na yung mga umattend ng Ignite, tumanggap ng apoy. Believe me, ang apoy, pag walang purpose, mauupos. Kaya kailangan maging malinaw sa iyo your purpose in life para ka sa kaharian. At hayaan mong sa pamamagitan ng buhay na iyan, lumawak pa ang kaharian ng Diyos, mas dumami pa ang makakilala sa Kanya, and be a blessing sa kanilang mga buhay. Can I hear an amen for that? Amen. So may I invite everyone to stand up. Sabihin mo ang pangalan mo, and then right after, sabihin mo, para ka sa kaharian. Sige nga, sabihin mo ang pangalan mo. Example, my name is Ralph. So, Ralph, para ka sa kaharian. Sige, at the count of 3, you will mention your name and then dudugtungan mo ng para ka sa kaharian. 1, 2, 3, go. Para ka sa kaharian. Ngayon, ito po ang gagawin natin. Ngayong naunawaan mo na ikaw ay para sa kaharian, I want you to close your eyes, bow down your head. Ngayong naunawaan mo na ikaw ay para sa kaharian, naunawaan mo na ngayon ang meaning ng iyong buhay. Come on. Everyone, close your eyes. Huwag mong tingnan niyang iyong katabi. Naunawaan mo ngayon na para ka sa kaharian, kaya goodbye sa buhay na masyadong complicated. Bibiyayaan at tutulungan ka ni Lord to eliminate the things and the tasks na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. And starting today, kikilos ka na at mabubuhay, gagawa ng mga bagay para sa kaharian. So habang nakayuko at nakapikit, pwede ba? Nakausapin mo si Lord ngayon. He's here. He said in His word, 2 or 3 gathered together in His name, Jesus is in the midst of them. Ang presensya ng Diyos ay nasa kalagitnaan natin ngayon. And I want you to talk to Him. Pwede ba? Na ipagkaloob mo sa Kanya ngayon, anuman yung mga bagay na dinidil niya sa iyo as you hear, as you listen to the word kanina. Mga bagay na walang kinalaman sa kaharian. Mga bagay na sa halip maglapit sa iyo sa Kanya ay bagkus na nagpapalayo pa sa iyo sa Diyos. Lahat ng sobray masama. Kaya idinidil ni Lord sa iyo ngayon, anuman yung mga excessive na yon, too much career, too much busyness, too much love or affection for other people, ungodly setups, God is dealing those things right now. Ganito tayong kamahal ng Diyos na gusto niyang maging simple ang buhay, hindi komplikado. And yung ating mga wrong choices ang madalas nagpapakomplikado ng buhay. So right now, God is dealing those things to you. If you really want to live a life na para sa kaharian, come on. Surrender. And surrender doesn't necessarily mean defeat. Depende yan sa kung kanino ka sumusuko. Kung sinukuan mo ay ang problema, then you're defeated by problems. Kung ang sinukuan mo ay kasalanan, then you are defeated by that sin. But if you surrender your life to God,
It also means, Lord, take full control. You know what is best. You know better than I. Come on. Lahat ng nagsasabi ngayong ikaw ay para sa kaharian at mabubuhay para sa kaharian. Surrender your life to God. Commit your life to Him. Tell Him, Lord, lalakaran ko na po ang mabubuting bagay na pinalalakaran mo sa akin. Magsisimula na po akong maging concerned sa mga concerns mo. Ipapamuhay ko po ang katotohanan na wala nang mas mahalaga at wala nang mas tataas pa sa iyo, sa concerns mo, sa kaluwalhatian mo. Give us the grace, Lord, to live a life para sa kaharian. Is the power Forever Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. yours is the kingdom, yours is the power, Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Let heaven Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name! Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, Thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name! Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, thrones and dominions. thrones and Dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, nations rise. holy, you are lifted high. Holy, holy forever.
church? Ano pa ang sa tingin mo ay mas hihigit pang mahalaga kaysa sa Diyos? Ano pa sa tingin mo ang mas hihigit pang dapat pagbuhusan ng panahon, ng lakas, ng resources, ng buhay, compare kay Lord at sa mga bagay na patungkol sa Kanya? Kung may naiisip ka pa, then makipag-reason out ka kay Lord ngayon and tell Him na yun mas mahalaga kaysa sa Kanya, na iyang gawang yan ay mas mahalaga kaysa sa ipinagagawa niya. Pero, if you are the person that is fully convinced that the name of the Lord is higher than anything, His kingdom will rule and reign forever, His concerns ang pinakamahalaga, then, worship the Lord with all your heart. Give the best worship na kaya mong ibigay sa Kanya simply because His name is above all things. Amen? All thrones and dominions, all power.
Lord. Truly, your name is above everything. Kayo po, O Diyos, at ang mga bagay na patungkol sa iyo, ang pinakamahalaga. Ang kaharian mo, ang mananatili at magpapatuloy magpakailanman. Kaya, Lord, ito po ang aming prayer. Patuloy niyo po kaming buhusan ng karunungan na piliin, unahin at pagmalasakitan ng kaharian mo. Na mabuhay kami para sa kaharian. Na kami ay kumilos para sa kaharian. Salamat, Lord, because we know na as we do this, ang mabuhay para sa iyo, para sa kaharian mo, it will simplify our lives. Salamat kasi magkakaroon po kami ng dahilan para gumising at gumawa araw-araw. It gives us meaning. And Lord, naniniwala kami, anuman ang aming maranasan, anuman ang aming pagdaanan, knowing na kami para sa kaharian, will keep us going. Salamat, Lord. I pray and declare in Jesus' name na ang pamilya ng Diyos dito sa JA1 San Jose ay mga anak ng Diyos na patuloy na mabubuhay, lalakad para sa kaharian. Dahil naunawaan namin na wala nang mas iba pang tataas, hahalaga at titindi sa iyo, sa kaharian mo, at sa ipinagagawa mo. Salamat, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Yan, praise God. Sino po ang nagdideklara na siya ay para nasa kaharian? Amen. Amen. And tayo po ay naniniwala na dahil po tayo ay tumanggap ng biyaya at tayo po ay na-remind na tayo ay para sa kaharian, aaktuhan po natin na tayo po sadya ay para sa kaharian. At ano po ang ginagawa ng mga taga-langit sa biyaya po ng Lord? Ang mga para po sa kaharian ay gumagawa ng kagustuhan at ng kalooban ng Panginoong Jesus. Amen. And sa biyaya po ng Lord, tayo po na naniniwala at tumanggap at palaging nagsasabi na tayo ay para sa kaharian, tayo po ay susunod sa kung ano po ang pinapagawa ng Panginoon. Meron pong iniremind sa atin ng Panginoong Jesus yan. Mula po sa book ng Malakay, chapter 3, verse 10 to 11. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Amen. So dahil po tayo sa biyaya ng Lord ay na-remind na tayo po ay mga tagalangit, tayo po ay para sa kaharian, gagawin po natin kung ano ang iniuutos ng hari. Amen ka po. And tayo po bilang tayo ay handang sumunod, tayo po ay magkakaloob po ng masaya, tayo po ay magkakaloob with love. Amen ka po. And sabi nga po, ngayon pa lang, kanina po isinisigaw natin na ang Panginoong Jesus ay above sa lahat ng bagay dito sa mundo. And kahit po sa ating finances, ang Lord po ay over sa ating finances. Amen. So ngayon po, alam ko, excited na po kayong magkaloob sa Panginoong Jesus. And sa lahat po ng kasama po natin sa ating live, ini-encourage po namin kayo. At kung kayo po ay willing po at naghahanap ng way para po may padala ang inyong mga tithes and offering dito po sa ating church, pwede nyo pong i-message ang ating Facebook page at meron pong mag-a-assist sa inyo. So yun lang po, ang lahat po na magkakaloob ng kanilang tithes,
meron pong blue, red envelope, and yung pong ating mga offering sa white envelope, at ating pong first fruit ay sa green envelope. Come on, hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo pong manalangin. Our Father in heaven, in the name of Jesus Christ, in part of the Holy Spirit, Panginoon, salamat po sa biyaya na kami ay muling makaganap sa gawain ng pagbibigay. Thank you, Lord, for reminding us na kami po ay para sa iyong kaharian, at bilang mga tagalangit, Lord God, gagawin po namin ng buong puso ang iyong ipinapagawa sa amin, Lord, yung pagdadala ng ikasampu namin. And Lord, naniniwala kami na ikaw po ang siyang magbabalik ng lahat ng aming ginawa, Panginoon, para sa iyo. Salamat po, ikaw ang siyang mag-ingat ng aming mga pinagkukunang yaman, ng aming pong trabaho at negosyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ngayon pa lang sinasaway mo na lahat ng maninira in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Be glorified in Jesus' name. Amen. Pagbigay, tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo in Jesus' name. Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion, at patuloy po ninyong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice, ay ini-invite ko po tumayo. At sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Praise God. So minsan pa, bigyan po natin ng the best na palakpak si Jesus as we celebrate God's victory sa gawain pong ito. Amen. Are we blessed? Amen. This will never be a question to us kung para kanino tayo. Ano? Para kanino ka? Para sa kaharian. Amen. Come on, let's celebrate because tayo ay belong sa kanya kaharian. Amen. Come on, let's sing. Greatest day in history.
sa umagang ito na kami po ay biniyaan mo na maka-attend ng Sunday service. Lord, thank you po for reminding us of our purpose in life, which is to know you and to make you known. Lord, biyayaan mo po na malakaran po namin ang aming purpose para po sa kaharian. And Lord, we thank you po sa life na nag-share ng inyong word kay Rev Ralph. Lord, i-bless mo po siya at ang kanyang buong family. And Lord, lahat po ng nariritong umattend, maging sa live man po, Panginoon, patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa. At sa aming pong pag-uwi, kayo po, Panginoon, ang mag-ingat sa amin. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, ang pagsama ni Holy Spirit mapasa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos na patuloy na mamumuhay para sa kaharian. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise God.